41. Ito lang ang meron tayo. Para makapunta tayong apat sa Argentina, kailangan natin mag-ipon ng 200 lire. 40 lire at 51 soldi pa lang ang pera. Fiolina! Ano? Masarap ang lasa. Ah, maganda na ba ang pakiramdam mo? Dahil yun sa'yo. Pero wag ka naman masyadong magpagod. Babangon na ako para mas lumakas pa. Hindi pwede. Ang sabi ng doktor sa akin, mahalagang gumaling ka muna ng gusto. Fiolina! Fiolina! Bakit, Papa? Fiolina, binigyan kita kagabi ng 2 lire. Magkano pa ba ang natitira? Kailangan magbawas tayo sa gastos. 10 soldi kada araw dapat ang budget. Kaya dapat pagkasyahin mo ang natira sa 2 lire. Ubus na po lahat. Bakit? Saan mo ginastos? Naubos ko ang 2 lire sa pagbayad sa mga gamot nyo, Papa. Ha? Nagbayad ka? Nagbayad ako kahit sabi ng Papa ni Marco na wag na. Hibang ka! Sinabi na nga ng Papa ni Marco na libre na lang. Bakit naman binayaran mo pa rin ang mga gamot? Sorry na. Pasensya na kasi kuripot ako ngayon. Ang Argentina ay mananatiling pangarap kapag hindi tayo nakapag-ipon kaagad ng 200 lire. Huling barahan na natin ito. Papa, hindi yun kasalanan ni Fiolina. Ayos lang, ate. Magsisipag pa ako lalo. Dodobling ko ang trabaho para makabawi ako. Fiolina, Huwag kang mangako ng hindi mo kayang gawin. Magkano ba kasi ang kinikita mo sa trabaho mo sa restaurant? Ako'y magpa-puppet show. Mag-isa ka? Opo. Tayong mga mahirap nga naman, wala tayong karapatang magkasakit. Mama ko! Wag mo kaming iiwan, Mama! Kawawa naman siya. Naulila ka agad sa murang edad. kawawa nga ang mama niya. Balita ko masipag siyang factory worker. Nagkasakit dahil sa sobrang trabaho kaya pumanaw ng maaga. Ang buhay niya ay nabaliwala lang basta-basta, kaya ikaw palagi kang mag-iingat. Hindi naman ako isang factory worker, kaya siguro naman ay mas mahaba ang buhay ko. Tama. Hoy! Walang modong bata! Alam kong masipag si Mama, pero hindi yun mangyayari sa kanya. Hindi siya mamamatay. Amedyo, nandito na ako. Amedyo! Amedyo! Nagkalala talaga ako sa'yo. Bakit ba hindi ka lumabas kaagad? Teka muna, anong gagawin natin ngayon? Tapos na akong mamalengke, maglinis ng bahay, wala na akong lalabahan. Tama! Pagkatapos natin kumain, ay pupunta tayo kila Mr. Pepino at titignan din natin kung dumating na ang barko. Nag-aalala ka ba kung kumusta na si Fiolina? Wala naman akong dapat ipag-alala.
Ni minsan ay hindi pa nasubukan magtanghal sa publiko ng aking mahal na si Fiolina. Ano naman ang maaasa ako sa kanya? Tignan mo at bigla siyang uuwi dito at... Papa, pasensya na po kayo. Hindi ko po kinayang magtanghal. Babalik siya dito na sobrang lungkot niya. Anong gamot ang pwede kong ipainom sa kanya? Bakit ka ba nagalit sa kanya? Alam mo wala siyang kasalanan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako nagagalit kay Fiolina? Sana lang palaging ganito. Fiolina! Po, Fiolina! po. At hindi yung parang mayabang at palaban na siya. Alam ko na, nagagalit ka pala sa iyong sarili, Papa. Tama ka nga! Kinaladkad ko kayong lahat dito sa Genoa. Tapos ngayon ang mga anak ko naghahanap buhay kaya ang sama kong ama. Ang masama pa, wala akong magawa kundi umiyak at hintayin bumalik ang anak ko. Concheta, ayoko makita ang anak ko na nilalait ang mga manonood niya. Ayoko umuwi siya dito na sobrang lungkot dahil sa kahihiyan. Sana po, magtagumpay siya. Papa, dito ka lang at magpahinga. Pupuntahan ko siya. Ha? Ano? Huwag kang ang bumangon dyan. Ako ang tatay niya, kaya ako ang pupunta. Ha? Ha? Fiolina! Marco Rossi! Halika, pasok! Salamat nga pala sa malaking tulong mo sa aming pamilya. Ang swerte naman, nakahanap si Julieta ng mabait na kalaro. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Salamat sa'yo. Kami ni Concheta ay bumubuti na. Marco! Mas maayos ng itsura mo. Salamat. Pero si Papa ay hindi pa masyado. Hindi kasi iniinom ang gamot niya sa tamang oras. Mr. Pepino, huwag ka namang ganyan. Ang dapat ay maging huwaran ka sa aming mga kabataan. Palpak na naman ako. Tama ang sinabi mo sa akin, Marco. Pero ang problema, si Fiolina ay hindi nakinig sa akin at lumabas siyang mag-isa para magtanghal ng puppet show. Mag-isa lang siya. Ang sabi ko sa kanya, hindi niya kayang mag-isa. Nag-aalala na kami. Wag na. Maayos lang si Fiolina ngayon. Magaling siya magpagalaw ng puppet. Mabutit may kumpiyansa ka sa kanya. Kaya lang bata pa siya. Sige, ako ang magbabantay sa kanya. Huh? Ikakwento ko na lang sa inyo mamaya kung gaano kagaling ang puppet show ng pagtatanghal ni Fiolina. Pwede iwan ko muna dito si Amedyo? Mas maganda nga kung nandirito siya. Babalik ako. Hintayin niyo magandang balita. General Garibaldi, talo na tayo. Dapat sumuko. Hindi kayang pigil. Ng Austrian Army na lumulusob na parang daluyong. Umalis ka, duwag na sundalo. Walang susuko. Matapang ang ating mga sundalo. Lumaban kayo para sa Italia, ang ating inang bayan, mga kabataan, mga manggagawa. Ang mga anak ng Italia ay nagtitipon-tipon para pumunta sa labang ito na magwawasak... General Garibaldi, susunod kami sa'yo. Nakakatawa ang itsura. Nakakatawa naman. Mama! Ang anak ko! Huwag na huwag mo susubukan saktan ang unika iha ko! Fiolina, tapos ka na ba? Pwede bang ulitin mo? Gusto ko mapanood. Uy, bakit? Ayaw mo na? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang magtanghal. Fiolina.
どこ行くの？ねえ。変わるよ。家へなんか帰れない。お金のことだったら心配いらないよ。ほら、アルゼンチン行こうと思ってたから、僕少しだけどお金貯めてたんだ。それ今日の分にしたらいいよ。私、小じじゃない。え？恵んでなんか欲しくないわ。僕はそんなつもりじゃ。私は何もできやしないのよ。ただみんなにくっついて歩くだけ。父さんや姉さんが困っていても何の役にも立たない。何をやっても失敗ばかり。そんなことないよ。今日はちょっと運が悪かっただけさ。ほら、この前屋根の上で君が人形を使った時まるで。そうだ。ね、ここで待っててくれる？いいね。動いちゃダメだよ。どこにも行かないって約束してよ。すぐに戻るからね。動いちゃダメだよ。マルコ、マルコ。どうかしたのか、フィオリーナが。これを借りていきますよ。どうしたの父さん？これを使ってみてよ。君にはこれが一番なんだ。あの時も屋根の上で本当にこの人形が踊ってんのかと思ってびっくりしちゃったんだ。さ同じよ。あ、同じじゃないってば。とにかくやってみてよ。この舞台ではこの人形は使えないの。舞台なんかいらないよ。この道や広場や街が舞台さ。さあ歌って。歌うってどんな歌を？君が知ってる歌なら何だって構いやしないよ。おいらの汚れた踊り靴、おいらが踊ればとぼとぼぼとん。いいぞ。私のかわいい踊り靴、私が踊ればトレリロレロン。おいらの汚れた踊り靴、おいらが踊ればとぼとぼぼとん。あんたなかなか上手だね。本当に上手ね。あなたのお友達？ええ、いつもこの下の広場で人形劇を見せてるんです。見に来てください。それは楽しみね。きっと見に行くわよ、お嬢さん。僕も行く。ええ、連れてってあげるわよ。フィオリーナ、やったぞ、やったぞ、フィオリーナ。とうとうやったんだ。ええ。タララッタ、タララッタ、タッタラッタッタ。私のかわいい踊り靴、私が踊ればトレリロレロン。おい
ああ、この俺は兄弟愛。乾杯。さすが我が子フィオリーナだ。これでコンチェッタ城にも勝るとも劣らぬ一座の新しい花形、フィオリーナ城が誕生したってわけだな。父さん、今日の主役はマルコだわ。フィオリーナの目を開かせて隠れた才能を見つけ出してくれたマルコに乾杯よ。そうよ、マルコのおかげ。ありがとう、マルコ。よかろう。これで移民船にも間違いなく乗れるし、アルゼンチンでの成功も手にしたようなもんだ。名指導者マルコ・ロッシ君と名家フィオリーナ、そして名共演者アメデオ君に栄光あれ。乾杯。どうしたの、マルコ。元気がないようだけど。なんだか僕寂しいんだ。せっかく仲良くなれたのに、またもうすぐ僕だけがこの町に残って。だからだよ。そのことについては私ももう一度考え直してみようかと。父さん、そうよ。余計なこと言わないで。しかしだ、惜しい。誠に惜しい才能だ。悪いけど、僕はこれで失礼します。あんまり遅くなると、父さんが心配するから。あ、そうだ。君に約束しよう。我々がブエノスアイレスに着いたら、真っ先に君のお母さんを訪ねて、ジェノバではみんな元気に暮らしていると。そして、できるだけ早く帰ってやってくださいと。そう必ず。Kung sasabihin ko yan dun sa mama mo. Mr. Pepino? Tama. Kami ang mensahero mo. Salamat! At paalam. Marco, maraming salamat sa'yo. Fiolina! Fiolina! Marco! Maraming salamat sa ginawa mo. Ngayon lang nagkaroon ng kaibigan si Fiolina. Sana lang ipagpatuloy niyo ang bagay na ito. Oo. Tama na ba? Oh, eto pa. Kulit-kulit mo, ha? Si Mama talaga. Oo nga. Baka dumating na ang sulat ni Mama. Marco! Bumalik ka dito. Dala ko na ang sulat ng mama mo. Auntie Gina! Sigurado akong excited ka nang basahin yun, kaya dinala ko na. Ibinigay ko sa papa mo. Sige, aalis na ako. Salamat po, Auntie! Marco, huwag mo kalimutan ang pustahan natin. Ililibre mo ako ng pizza at kape. Papa, yan ba ang sulat ni Mama? Marco at Tonyo, kumusta na kayo? Siguro ay mainit ngayon dyan sa Genoa. Ang sulat kamay ay kay Mama! Pero sa Buenos Aires dumating ng taglamig. Dahil sa malamig na klima, nagkasakit ako at napilitang humiga sa kama ng 3 araw. Papa, nagkasakit pala ang aking mama. Ituloy mo lang ang pagbasa sa sulat ni Mama.
Alam kong kapag binanggit ko sa inyo ang bagay na ito ay mag-aalala lang kayo. Pero si Mama ay hindi magaling sa pagtatago ng katotohanan. Kaya nagdesisyon akong sabihin sa inyo ang nangyari. Huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Ang sabi ng doktor, malapit na akong gumaling. Baka pinagtatakpan lang ito ni Mama. Marco, bakit naman naisip mo na sa sulat na yan ay nagsisinungaling si Mama? Baka naman mas malala ang totoong kalagayan ni Mama. Kaya itinago niya to sa atin ng matagal. Ha? Ang sulat ba ni Mama? May lamang pera? Wala nga, di ba? May sakit si Mama kaya hindi siya nakapagtrabaho. Hindi ganon. Walang kalakip na pera sa sulat. Pero sabi ng mama mo sa huli niyang sulat, may 200 lire siyang ipapadala sa atin. Baka naman ninakaw ang perang nakalagay sa sobre. Hindi naman magsisinungaling si mama mo sa atin. Sana lang ay hindi ako huminto sa pagtatrabaho. Nakapag-ipon sana ako ng sapat na pera at makakasama kay Pepino para pumunta sa Argentina. Marco, meron pang sinabi ang iyong mama sa kanyang sulat. May maganda akong balita. May nahanap akong mas magandang trabaho at mas malaki ang ibabayad nito sa akin. Ipapaalam ko ang bago kong tirahan kapag nakalipat na ako. Pansamantala, ipadala niyo ang sulat kay Uncle Meleli. Nakita mo, Marco? Kung ang mama mo ay may sakit pa rin ngayon, hindi siya pwede matanggap sa ibang trabaho kahit na saang lugar man. Madali lang ang ganyan ang isipin. Pero kaninang umaga, may namatay na nanay. Naiwan ang kanyang anak na kasing bata ko lang. Nabasa mo naman ang sulat ni Mama at sabi niya pagaling na siya. Malapit na lumipat ng trabaho. Marco, dapat ay magtiwala ka sa mama mo. Hindi siya pababayaan sa Buenos Aires na Uncle Meleli. Walang maidudulot na maganda kung mag-aalala tayo palagi. Magtiwala ka lang na maayos si Mama. Sige, gagawin ko po. Sa susunod na sulat, maganda na ang balita ng mama mo. Mama, magpagaling ka po. Mag-iingat ka po dyan. Araw ng linggo, ang lahat ng taga Genoa ay manonood ng paglipad ng airship. Aalokin ni Emilio si Marco na magtinda sila doon ng ice cream. Kung suswertehin, baka kumita sila ng sapat na halaga para makasama si Marco sa Pepino family pag nagpunta sa Argentina. Dala ang paninda nilang ice cream, excited ang dalawa na magpunta sa air show. Kaya nga lang, biglang magbabago ang panahon at mukha yatang masisira ang plano nila Marco. Abangan ang susunod na episode, ang araw na lilipad ang airship.